Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula sa August 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Yung lalabas na gender, mamaya baka lang may lumabas. Gawin nyo na lang energy. Masculine o feminine energy. Yung lalaki, pwede ring extrovert. At yung babae, ay pwede ring introvert. At pwede rin na huwag nyo nang pansinin yung gender. O as long as tama naman yung reading, mali lang yung gender, ganun na nga lang. Huwag nang pansinin ang gender. Baliktad naman itong mga to. Ayan. Gumanda. Ay. Alam ko indecision to. Hanggang dito, indecision pa rin. So, ibig sabihin pala, ito ang decision. At ito ang indecision. Ang tagal ko na nagre-read ng ganitong card. At ang tagal ko na rin gamit to. Ngayon ko lang na-realize na decision pala to. At ito ang indecision. Kasi kahit dun sa mga naririnig kong readers sa YouTube, ito yung indecision. Ito, itong upright. Kasi ito yung decision. Nalito tuloy ako. Anyways, gamitin natin yung term na decision. Bored sa work. Wala na siyang direksyon dun sa work kasi nga bored. Pero don't worry, magka-come up siya sa decision na solusyonan ang problema niya. Ewan ko kung anong pwedeng maging solusyon dito. Pero sabihin natin nagpo-procrastinate kasi hindi niya nga alam kung anong gagawin niya sa work. Hindi na siya masaya doon. So yung iba sa inyo, ganito ang mangyayari sa August 1 to 15. Hindi na sila magpo-procrastinate at magkakaroon na sila ng decision na aksyonan ang mga problema. Ano to? Dispiacere. Oh, parang pares lang to ah. Disperato. Per gelosia. So, ang dating sa akin, magiging malungkot yung iba sa inyo. Diba to? Hopeless. Hopeless na, desperado pa. Kaloka. Siguro, ang reason para sa iba sa inyo ay due to jealousy. So, maraming pwedeng case. Jealousy, inggit, Pag sinabi mong jealousy, malawak yan. Pwedeng sa kaibigan, pwede rin sa karelasyon. Inggit, pwedeng naiinggit yung kaibigan
o nagsiselos sa iba sa inyo. OMG. O baka naman kayo to, na magselos sa kaibigan nyo o mainggit. Kasi pwede rin vice versa eh. Pero probably sila yung naiinggit sa iba sa inyo. Kasi kayo yung parang ano dito eh. Hopeless. Yung nagsiselos, kayo, yung iba sa inyo. Karamihan sa inyo, pwedeng ganun ang maging senaryo. May pinagsiselosan sila. Para bang yun yung magiging cause ng matinding sadness dito. O suffering. So, sino naman kaya ang tatamaan ng reading na to? Sabihin nating karelasyon. Selos. Sino yung partner ng Leo? Virgo. Scorpio. Ngayon, kung naiinggit, may naiinggit sa inyo. At yun ang magiging problema nyo. May inggit. Pwedeng ka-workmate yung naiinggit sa inyo o friend nyo. Na yun yung magiging cause ng stress ng iba sa inyo. Sino tong kakilalang naiinggit? Virgo ulit. Virgo, Gemini, Cancer. O Cancer. Mahaba pa yung oras, kaya dagdagan natin. Diba, parang may something sa ilong ko. So, anong kwento dito? Well, tingin ko, may nag-iisip dito about communication. So, pwedeng kayo to mismo na nag-iisip kung i-communicate ba nila yung kaibigan nila o karelasyon o ewan ko kung sinong may isip ng iba sa inyo na gusto nilang i-communicate o pwedeng vice versa. May someone na gustong mag-communicate sa iba sa inyo. Nag-iisip kung kakamustahin ba kayo o hindi. Kasi pwede itong vice versa eh. Parang may nag-iisip o nagpaplanong mag-communicate. So again, kung alam nyo sa sarili nyo na wala naman kayong gustong kausapin, edi baka may someone na gusto o nagpaplanong kausapin ang iba sa inyo. Okay? Remember, pwede itong vice versa yung energy. Para bang ano eh, nagmumuni-muni. May taong nagmumuni-muni tungkol sa topic ng communication. O nag-iisip tungkol sa pera. Siguro, kung magbabayad ba ng utang, o kung magkakaroon ba ng ibang way o source of income, ang puro pera yung naiisip. Pwede rin gano'n. O nag-iisip kung makikipagayos. So again, may tao dito nag-iisip kung makikipag-ayos ba o vice versa. So, kung hindi ganun, baka siya yung nag-iisip na pagbatiin yung kakilala niya. Ganun eh. Ngayon, ibang senaryo. Kung sakali na ganito,
Halimbawa, may iba sa inyo, crush nila yung ka-workmate nila. Hindi ito ang panahon para i-text yung taong yun. Baka ma-reject lang kayo o ewan ko. Kung ganun ang situation, huwag nyo na i-text. Kasi mukhang magpe-fail. Magpe-fail yung gustong mangyari ng iba sa inyo. So, wag manligaw o wag i-entertain yung anyone na pwede nga may kinalaman sa nanliligaw o new love interest. August 1 to 15 lang naman yan. May iba nga na nag-iisip na makipagkita, pwede rin. Ngayon, kung tungkol to sa gossip o rumors tungkol sa relationship, hindi siya right time para ayusin ito sa August 1 to 15. Lalo sabihin natin hindi naman totoo. Basta anything na may kinalaman sa gossip or rumor tungkol sa love life, wag mo nang ayusin. Sa August 1 to 15, baka kasi lalo pang mapasama. O lalo lang maging malas. Okay? Kaya wag na ayusin. Wag mong na ayusin. Sa August 1 to 15. Ano to? Vigilant. So, in-encourage na mag-pay attention ang iba sa inyo sa kanilang paligid. Kailangan maging vigilante o magkaroon ng awareness. So, again, observation ay matinding observation ay in-encourage. So, August 1 to 15 for some reason. Innocence. Ano to, innocence? Siguro wag masyadong inosente. Baka kasi matake advantage. So, August 1 to 15. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.